Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Tuya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan dito sa Harang Dakban sa Cebu. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kauban nato sa Atty. Noemi Tuya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. And how's everyone? How have you been? Oh! Ryan Mark Borinaga. It was a happy week for you? Yes, it's a happy week for me. First and foremost, kay nakadaog og corona ang akong mentee sa Miss Talisay or City of Talisay. Technically, she was first runner-up, but 22 candidates man unya, top 5 ang gipili. Ang top 5 kigatagan nila crown and title. So ang akong mentee is effect, good siya. Yes, right na good siya. Kaya naman siya crown noon. Ako sana sa crown sa yes. Was a runner-up. So she's Miss City of Talisay Tourism. Yes. Okay, congratulations. Christabel Capa. 5'10" ang height, oy. Wow. Gas. Mauna siya, Ray. Mangutana ka na kung anong di ko mo apil. It never occurred. Di na nato linya. And yeah, it was a busy week for me because also ni-attend ko press con sa press reveal sa Miss Universe Philippines Cebu. So mag-beauty pageant na, and then kaya na may franchise gyud ang mga Cebuanos. So 5 ka buok ang ipada to Manila. Ang national pageant will be March. So ang Cebu pageant will be this coming February 3, 2024. So katong mga mahiligo din hagkuan pag andam-andam mo because mag-screening na sila very soon. Oo, and then it's very interesting kay maulagi kanang Cebuano baya pirmi ang nindot man jud record ang mga Cebuano sa Sigag istorya di Ryan. I cannot help but kanang observe nga nice gyud kayo ato ang kuan sa ibabaw no. Congratulations sa Talawa. Nice kayo kuan. Nice kayo siya og effect, di ba? Paskong Pasko, but of course ako pod ning combine pod ta sa kuan sa very very Christmas nga kuan environment. So yes, balik sa kuan is allowed na ang mga single women and married women and single mothers. But dili allow ang transgender. Bisan pa ang other franchise, other countries can allow ang transgender sa Miss Universe, but the Philippine edition will not have a transgender because according to them, trans is not yet legally recognized as a gender in the Philippines. As a gender man gyud na di man siya legal ang gender ay ang unsa may legal sa to ay male and female naman na the recognition of being male and female. What do you call that? To be kuan sex. Unsa sex. Dili pa siya recognized as kuan. Pero gender man siya. Sex. So kuan pa gyud no. Mo work out pa gyud siguro ang mga LGBT community as regards inclusion sa Miss Universe. Dili pa pwede. Okay. Sa Philippines. Sa Philippines. Because I think in Portugal ba, Ferdy, ang Portugal, ang latest winner sa Portugal, representative sa Portugal will be a trans. Pero it started in Spain in 2012, as early as 2012 na. Transgender, si Ponce, ang ipada sa Miss Universe, but according to them, it was not an issue sa Miss Universe. Open man sila. But si Shamsi mismo, the national director, and then silang Miss Irma, who is the reigning Mrs. Philippines International, si Danny Book are saying na because male and female pa man gyud ang recognized sa Philippines, so dili lang sa i-allow ang transgender for Miss Universe Philippines. But single parents and mothers, married women, and there is no age requirement already. As long as you are competitive, yes, as long as you are competitive, you can join.
Basta you feel like you're a winner. Kung sa to, it matters ang confidence. Yes. If you don't feel like you're a winner, murag ay lang sa pero you should, anak gina sa mong kaugalingon. I don't think, wasa siguro mga pills siguro mga 50 years old, or 60 years old ba? Because there is really no, age requirement. Ingon si Miss Irma, dili na magpangitaan og birth certificate in screening. Because wala na gyud siya age requirement. So ang tan-aw na lang yun siya as a woman, unsay qualification, unsay iyahang kuan, unsay iyahang qualities as a woman, kana man ay screening yun. More on advocacy man gud ang Miss Universe na, mas grabe na man gud siya karon og kuan. So more on empowered woman ang gipangita na grabe good siya og kuan, heart for service and everything. Age should not be an issue. Age is just a number, di ba? Mao na siya mga ads karon kay daghan ba kayo og mga kuan. Medyo matured na pero dili obvious sa ilahang age, but then mao gihapon no ato ang tan-awon gihapon sa ato ang mga pageants nga still ang pilion man gyud ang mga fresh looking man gyud gihapon ray no, pero tan-aw na to unsay kuan, unsay effect sa kanang pagbag-o na sa qualification, pagtangtang sa ubang mga disqualifications sa ato ang mga pageants. Pero bisag ako sa siguro mo na kung ayo akong mama ba. Apil ko kay wala na age limit ang Miss Universe. Kamo na lay hunahuna no, kamo na lay hunahuna no. Still it's a beauty pageant no matter how much we say it's really about anything else, pero still is a beauty pageant gihapon ray no matter good gihapon imuhang freshness and how siguro sa man exemplification of being a woman. We still celebrate beauty, di gihapon ta kadinaya na. Okay, and then nagkachika sad mi ni Jessica Villarobin de Cebuana diva ba from San Fernando. Yeah, she's from San Fernando. She was here last Wednesday, kaya na siya giatinan nga event, gi-judge na event, and then nagka-chika mi sa backstage. That was our first chika after siya nakadaog 3 years ago as the Clash Grand Champion sa sa GMA7. Unya, very religious man si Jessica. Dito pa ko nakahibaw, attorney, na she grew up serving in the church as a psalmist and as a choir member. So very religious good siya. Okay. Niana man siya na kuan kanang ikos mo advice sa mga ganahan nga mag-singer sa parehan nimo Jessica, and siya nga always pray lang gyud kay kanang bisan pag dugayo naa gyud di ay para nimo, do not give up. In kung ano mo ka always pray. How religious are you? And siya, I am very religious because I grew up in church sa San Fernando, Cebu. So yes, sa mga taga San Fernando, that's your pride. Jessica Villarobin, the Clash Grand Champion Season 4? Okay. Yeah, Season 4. It's a singing contest sa GMA7. Duha ka Cebuana na nakadaogan nga contest. I think Season 5 na sila. And then, sa first season, Cebuana sa nang nakadaog, but dito siya for a while, and then ibalik siya diri kay ni Escuela siya. Ako nakitaan sa balita kay na siya sa Gulyas Medical School, nag-nursing. Si Golden Cañedo. Golden. So, golden po siya. Golden voice siya. Okay. Golden voice siya. So, no, it's interesting na si Golden is ni Pauli igod siya mo rin. Yung gipili ang education over show business. But then si Jessica and siya, kinahanglan yun ka dito nga lig-on because grabe yun kay ang mga tao mo bash nimo. You have to be very strong. So sa mga nagtanaw ron, and if you have the ambition, because by the way, mag-screening na mi sa Sinulog Idol DI this coming Friday. That's October 27. That's the screening. Onya, tanawan ang pagitan nyo sa Sinulog Idol page. 15 to 25 years old. So unsay pangitauno ninyo ana ray kay judge, ikaw man gid will be one of the judges. Seasons. Unsa gyud inig kanang tan-aw nimo ba makaingon ray ka kani kuan gyud ni likely winner. So unsay mga gipangita sa mga judges? Kinahanglan jud siya flexible. Nga makakanta jud siya bisan unsa na genre. Because ang Sinulog Idol Magod Attorney is lahi man jud siya sa mga singing contest because that's every night nga line og genre for 1 week sa Fuente Osmeña, and then muna siya niya inig-screening kay ang matagakan kasagaran sa mga auditionees kay nisla kahibaw og classic nga Bisaya song or Cebuano song, like kanang ang ipangita mo nato mga matod nila kanang mga
lagaw ka na sila, mga buta and all. Kato mga karaan, kini mga sa Cebu Pop, no? Alam, mag-research yung ka, right? Yes. Dapat na kay someone with you who knows about kanang Cebuano songs. No? Yes. Mag-research ka sa because kinahalang good ka, makaibaw ka na, because when you win and you become part of the Sinulog Idol family, and na mo yung mga events, mga functions, performon mo na may mga functions nga in ani gyud ang theme, no? So, sige, asa man sila mangitaan na katong mga nagtanaw sa to ang program, mga ganahan mo join unya. Na naman gyud kay hint gamay nga nangita mo mga inana ka flexible, ganahan sila mag-flexible, asa sila pwede mangita sa ilahang resource materials para in town. Nagi po chance. So it's not enough nga nindot ka og tingog, maayo ka mo kanta. Because there will be workshops man. Okay, so you should also know it will be provided sa ilaha ang options ang mga kantahonon sa ilaha or sila mismo ang ikaw man mangita. Audition naman na sa first day, that's a cappella lang, and then mga pila minutes of singing lang. The judge would say, okay, give me an upbeat song. You should prepare upbeat song, you should prepare Broadway song, you should prepare classic Cebuano song, you should prepare ballad. So not necessarily puro Cebuano nga lain-lain. Yes, lain-lain genre, but you have to learn because you have to kung dili ka kakanta. Okay. Yes. Because ang naitabo mo gud karon ang atong mga batanon is modern sad sila. Modern sad sila, but naamang yung mga events nga mangita gyud og kuan. Kana mga events like mga piyesta sa nayon nga mga theme kana mga inaana ba or na mga dignitaries mga bot, and you have to perform, you have to present the Cebuano culture. So included na ana ang song. So dapat kato sa mga classic songs, no, inaana mga kanta sa inyong mama o papa, standard songs. Actually dili good siya mo na nakalay sa Sinulog Idol because grabe good siya og screening. Pero right, kanang magtanaw man gitag mga ganahan man po kay mo tanaw og mga contest po sa lain kana American Idol, usa pa na mga America's Got Talent unya. Ang ma-appreciate nako kay ang mga manganta, ang kaning mga contestant are really encouraged nga to make the song their own. Dili lang gani kita mahilig man tag karaoke no nga the closer we are sa kanang singer sa kana nga tukar, the more we appreciate. Pero ang kaning mga judges sa gawas, ang ilaha is kanang panag-iyahon sa contestant ang kanta. How close are you to that nga inana po ninyo hang gipangita or still mo appreciate gyapon ta og murag kopya lang sa version nga atong ganahan madunggan? Dili na siya makalusot. Basta sa audition pa lang, nasa yung mga auditioning nga inaana gid lang kinatahan kanang sundugon jud nila kung kinsa ang nikanta, like for example KZ Tandingan, so inaana sa alasang sound is KZ sad kaayo, and then the judge would tell no, we don't hear you, we don't hear your we voice. We don't know you. So, dapat dili mo mag-ingon ana dito, no? So acapella ra na siya di ka first day. Acapella ra na siya di ka first day. Para madunggan gud ang iyahang tingog. As in inigkanta sa inyong atubangan, walay kuan, walay accompaniment mo man acapella, di ba? Pero magamit gyapon sound system, dili ka nang wala kay usahay man gud mo matter man gud ang sound di ba, ang microphone, the type of microphone you have, ang kanang mga speakers di ba, kanang naa may speakers nga bisag siguro dili na nakanindot inig arenas microphone ug sa speaker munindot ang tingog kana unsay mga gamit yung equipments ana. Wala jud siya, wala ra gyud kay dadun dito sa first day. And then inig ka second day, that's the callback already. 40 rang kwaon ana. Bisag unsa kadaghan, like kung bisag 200 ang mo audition sa first day, 40 ra gyud ang kwaon ana for the callback. And then from the 40 magpili og top 12. Muna siya ang proceed na gini contest inig Sinulog week, no? So yes, kanang dili sad makalusot dito ang kanang mga birit-birit lang because judges would really feel na birit-birit daghan naman kaya mo birit gyud murag ang labanan karon birita, no? So dapat you understand your song. Pero ma-impress man gyud ta og naay birit ray kanang kung dili birit no na magay nindot gyud tingog maka-appreciate ka, pero wala man siya ning birit unya itapad nimo sa perting birita usahay mas ari ba yata sa perting birit kay atong feeling mas kuan siya, mas stronger siya og tingog kaysa kaning mo kanta nga pinakalma lang nga dili na ang uban ba nga dili pang contest nga song ang iyahang i-render, pero nindot gyud siya rendition, nindot gyud siya og kanang pagka-deliver, just that
kita mangita man gyud tagbirit. So kana usay ma-advise nimo na siya malusot because ang mga judges has been judging for more than a decade, no? And then mo gyud na imong madunggan gyud imong palibot nga everybody is nagbirit gyud siya. So dapat when you audition, it's more on expression and not impression because di gyud ma-impress ang mga judges like silang Apple, silang Jay, grabe na biyak silang mga background gyud, no? They've been to places pang daog sa mga singing contest and all that. So dili sa ma-impress na magsige birit-birit. Mas ma-impress sila na you give life to the song. You breathe life to the song. So inana siya sa Sinulog Idol. Basta ako, importante yun nga kay Bao Jikag upbeat song and classic Cebuano song. How do you rate the Filipino how do you rate the Cebuano singing public? Ay, so mura po tag talk show din daghan bagmayo manganta diri sa Cebu or wala lang ang Pinoy in general, we are known to be very very good singers. Labi na karaoke na nimo no, ganahan kay karaoke. Pero particularly ang Cebuano, unsay tan-aw, unsay rating nimo ani ato ang mga Cebuano singers no, or the Cebuano people in general. How they are sa singing. That's why usahay ang judge mahadlok sa kaspanta usahay kay ibuka sa ang judge ibu sa audience ba kay daghan kaayo mga maayos sa kay. No. Kay ang audience ako kana mga ordinary man good, di ba? And in a singing contest, ang important usa ka matter that usa ka butang nga mo matter is how marketable you are, di ba? Kanang kung panalitag mo daog ka, unya i-produce ka, i-manage ka, kanang total package na ka, and you are kanang sa public, and so far as the public is concerned, madawat kanila, di ba? And mao lagi na the Cebuano public is and kana actually kita, the public in general, ma-impress man gyud ta aning normal na to madunggan nga kusog mo birit, no? Di kayo siguro kanang taas og tingog, no? Di kayo ta ka-appreciate anang kalma-kalma lang gyud. Dili man ko kay siya matter sa kuan attorney kay mo na ang sa screening pa lang is strict to gyud siya ang screening because kanang inig ka competition week man gud siya. Kanang ang mga bata ba wala gyud siya pahuway, so ang voice quality gyud na is not 100%. So ang judges would always go back to the screening and to the workshops na kani siya may gyud ni siya tingog. Actually he can do this because murag bitaw hatagan na lang consideration gyud na kada gabi man gyud ka nagkanta then kada adlaw mo mag-rehearsal wag gyud kay pahuway ba, so maapektuhan gyud imong buhay sana. So mo na inig screening pa lang kahibaw ni gyud ang judges nga kani siya na gyud ni siya ikabuga, kani siya wala na ni siya mahimo. So it's not really nga na ay favoritism. Wala favoritism, no? Because unlike magoda the other mga singing contest nga weekly ra siya or like kanang mga to ka dito sa mga lungsod kay manung ka dito og singing contest o sara na kagabi munang grabe gyud kay ka makabirit-birit, but you cannot do that in the Sinulog Idol kay magkadugay magka-announce ka buak imong tingog mo pagaw gyud ka or mawad-an kag tingog because everything would kuan naman good, the stress, the pressure. So mo na siya. You should watch Sinulog Idol. Dili na siya appeal sa challenge, right, on how resilient you are nga bisan og unsay imong buhaton, no matter how tired you are, you can still sing pretty well and pretty good. Unya kanang dili ka mabuak with all the pressure kay kung tinuuron ka pagka singer, di ba, kanang ina mo man imong natural environment. No, because every day if when you are a performer already, dili man sa gyud ka kada gabi nga nagkanta ka, like when you are in Manila weekly lang or kanang well kung kada gabi ka, but there are other singers also, so dili gyud siya moabot sa point nga magbuak-buak gyud imong tingog didto. That's why gawno na ako nga siguro it's that the point is not to overdo the singer, siguro bisag sa industry siguro nato, no, kay ako ang tanaw sa dusay na amang gutay mga sa industry nato kanang as long as marketable ka, di ba, as long as daghan kag patronage, i-exploit man gyud og maayo imong talent. So it's para nako kung ingon ana man good mawalaan man jud kag tingog ini kadugayan siguro. So it's not good nga inanaon pag-exploit siguro. I would subscribe sa ingon ana nga klase of
siguro pagsabot sa usa ka talent no nga dili nimo stress or sabto nimo kung nay panahon nga dili good ka deliver. Issue ra baron katong unsa man to tinuod tong medyo naglisod og perform si Sarah during the concert with Bamboo that the audience had to sing along with her para ma-continue niya. Yeah, naunsa to. Oo kasubay ato. Oo kasubay nga nung paggaw siya ato. Oo. Pero natural man gid siguro na no. Kanang naagi panahon nga dili gyud ka ka-deliver sa imong best and sama na sabto na lang nato as an audience. Yes, because you know man good nga na gyud siya ikabuga. So there are factors nga naka-affect gyud sa imong performance or sa imong voice. So yeah, mo to sa nahitabo. Like si Regine Velasquez bitaw sa una na nagi panahon. Kuan jud siya, wala gyud siya tingog but she has to do it because naka-schedule na biya na malit nag-ticket, niabot na dito yung mga fans but you really have to perform, no? The show must go on. Nagyud mga yun ana nga mga kuan. Oo, but it doesn't mean that you are any less singer that you are or ning ubos na ang qualities sa imong tingog. Naabtan lang gyud ka sa panahon and it's unfortunate kung sa panahon sa imong pag-perform, you are not at your best. Mo gihapon na sa contest. Si Regine is ano man siya. Si Regine is katong ni Pihok sa so ni perform siya and then nibalik sa siya concert good after kuan katong na okay na siya yang health. So nag-acid namawi siya so yes muna siya ang mahitabo sa Sinulog Idol na kinahalan siya ka mo survive dito ka magsige rehearsal dugay kay matug and all that unya grabe pa kay ang mga commentaries inig perform na after your performance and you also to consider the audience. Grabe good pressure ang Sinulog Idol. Oh, so sometimes the audience are mean also, no? Ay mga bashers as if better sila nga singer. Pero ako di man kumalain ani mga bashers good ray nga kanang imong paninglan ba nga ay bash oy kay di ba kay nana kanindot pagkanta. Usahay ato ang role is diha lang ta sa critique, di ba? Kay dili man pasabot good nga tungod kay wakana nga talent ilang pud ka pwede mo comment. Pero ay lang pala being bashing siguro. Pero mausa na usahay ba na ang grand champion bisan sa mga TV shows ang grand champion will not most likely make it big like ang mga runner up pa may musikat ug maayo because parehero mo guna siya sa beauty pageant na imuha jud gabi so imuha na siya nga moment nga ikaw gyud makadaog ana you got your lucky that night. You're lucky lang jud ana nga kuan nga murag na timingan nimo mic kanimo pagkakanta, you hit the notes right and then may imong facial expression, the emotion that you give to the song is perfect. So imuha jud gabi nasa ina di malason jud ka like for example lang Sarah na nagyoy panahon nga ma-timingan jud nga mawagtang imong voice so nagyoy na ana para panahon lansa. That's the explanation there na nganong ang mga first runner up or mga runner up sa mga singing contest may musikat pa inon og maayo sa singer, no? Timing lang jud siya. Di ka masud ani nga screening contest because it's not your moment. Kana sila tanan mga contestant mga maayo na gyud na sila manganta, di ba na sila kasud sa qualification kung di maayo no kana lang kung na-timingan ka nga you are at your best at that particular time at that particular moment no nga ning shine you ka kana murag I heard one of the contestants also in one pageant saying dili pasabot nga siya ang pinaka beautiful that night sa among the girls kay all of the girls are beautiful just that night she got lucky. Ngon ana nga principle. So it's the same sa singing. Yes, kay ang challenge man gyud na sa singing lagi is how you deliver give life to the song because ang tanang tao karon is mobilit na gyud siya. So kita tanan mga Filipino mo bitaw na iniabot na dito abroad ang mga Filipino singers abot dito abroad kanang grabe gyud ka siya mobilit so ma-amaze ang mga foreigners but then ang mga Filipinos would say na may daghan yun na ana diri sa Cebu na may daghan sa Philippines because everybody talaga can birit. So the challenge now is how to hook your audience, how you tell the story because singing is storytelling. So dapat masabtan gyud nimo unsa man gyud istorya ani akong kanta so that you can give the right emotion nga requires a song. Also, right, ang ma-appreciate gyud nako kay being a performer, you being able to entertain your audience no singers are kanang storytellers no but how you entertain kay daghan kaayog mga US bitaw or kaning mga singers nga performer sila dili gud sila na kanindot og
for example lang wala ko kuan kang Madonna. I like Madonna very much, no. Katag yung material girl sa una. Pag elementary na ako, pagsugod ng mga MTV ana. Pero I don't consider her nga kanang inana gyud kanindot iyahang tingog. Performer lang gyud ka siya, ma-entertain lang gyud ang mga ang nagpatronize sa iyahan, no, such that isag dili siguro inana kanindot iyahang tingog, but then she's able to give life to the audience gani nga makarelate sa iyaha. I think most siguro na sa kuan ato ang mga how we should be performing, no, kanang how to give life and be able to entertain. Para sa mga artista good na sayon sa una ang labanan gyud mga natural beauty man gyud so kung gwapa gyud kay kam sikat gyud ka dali, but now everybody is gwapa o gwapo because they can have cosmetic enhancement man. So the labanan now is, can you really act? Makasabot ba gyud ka? That's the internalization thing. Same with singing. So muna na siya ang ipangita mo rag substance gyud ba? Naba gyud kay substance, naba gyud kay is there really something inside you? Mao na. Because gwapa na makasayon ra makay pagpagwapa, sayon ra makay pagpagwapo, but the beauty would fade. But real talent would really last. So mo nang mga mo sustain and plus attitude. Anyway. So yes, mo padayon ta after the break. Taasa na to discussion regarding ani, but yes. Seryoso kayo. Seryoso man po atong topic atong after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Okay, balik na po mi ni Ryan kay seryoso ba ano? Entertainment kuno taniya mo ang topic pero murag seryoso man kayo na mo pagka-discuss no ang kaning ang singing ang and acting. Show business, beauty. Tungod ni Jessica Villarro. If you are into that, murag you should be following our program. Dagan kay mo pakatunan ni Ryan. Wala na naglayo na kitas legal ani. Kanina ni legal. Pero kani siya, kani ato ang isgutan karon kay over the kanang karon manggod nga si Mana ning sikat manggod ni so-called no
karelasyon ex ni kuan kanhing Francis M. Unya na po din gawas po ang iyahang anak, no? So daghang reactions ang publiko regarding sa ilahang paggawas ning apil pud mi og pangutana ba unsay tan-aw sa publiko kung husto ba ang paggawas, no, sa giingong anak og kanhing karelasyon ni anhing Francis Magalona. So unsay tan-aw ninyo nga naman, yes, after 15 years so dako na no nya. Ang bata ba ano kay murag mao ni Maxine, di ba? Kuan magid siya. Nasa gipa Francis ang bata si Gail Francesca. So undeniably anak, no? And by the proof kaya naman sa siya pictures and all, di ba? Oo. Pero kanang pictures, sige na lang, okay na lang. Na letter. Nga sa I love you very much. Professing her love. Niya katong jersey, no, mamanto gisugdan, no, kanay isa ka kanang Filipino porn star nga ning palit sa jersey. Around 500,000. My God, it's very expensive. Nila kanang Ploy rato niya para lang yun magawas. Because the chika now is that mag-artista ang bata. Okay, so ina na pagka-introduce, so she has to she has to get footing. Because she can rap, she can dance like the dad. So it doesn't matter how you get into it, basta lang mailhan ka and you get the attention. Pero para nako rin, na ako'y gamay, siguro kung mao na ilahang ulterior motive, no, anong gigawas at the expense sa iyahang status kay if katoy mong gingon, if she's really talented and she's really got it, I don't think she needs to kanang ride sa pangalan sa iyahang papa, no? Sige, ingnon lang na to iyahag yun ng papa. Kay naman ko'y pamilya ray nga kanang nahilom ba kanang wala na ikuan since death ni kanus namatay si Francis M. Dugay-dugay na no. Mura bag kanang nabuhi naman gud ni sila nga malinawon, wala na sila kuan, wala na sila kanang they are not that controversial. Except lang siguro ni Maxine. Katong na siya mga post no, mga cryptic mga post regarding sa iyang relationships. Pero it's relatively peaceful na ba unya. Here comes someone claiming asalo putative daughter, no? I don't like the term pero sa legal ara na siya kanang di po ko ganan mo gamit sa term nga illegitimate, non-marital. Okay, the correct term right now is non-marital child, no? Nga ning claim nga wa man kuno siya sila including the mother, wa man kuno sila laing motibo. They just want the world to know that they exist, no? Nga para nako for what purpose? What for? Nang tigaw lang ka o kuan kay apparently kung legal ka, kung kanang kamo ang legitimate nga family and ang na-introduce in public is not sikat lang to pero kamo unta to pero gitago mo for one reason or another, ganahan mo mugawa siguro nakay right. Pero apparently dili man gud ingon ana ang sitwasyon, so adverse kayo. I would makasabot jud ko sa reaction sa publiko nga very harsh ang term nga kabit raman ka nganong inaana imuhang nganong imo nang ipagawas, no? It's like encouraging such kinds of relationship. So actually medyo judgmental good ang public, and which I can understand. Kinahanglan ba nga buhaton ang kana nga klase nga publicity just to get that child into show business, no? So unsa man ni kanang bahala na, no, medyo ulaw nga moangkon ka nga non-marital child ka sa kanang usa ka sikat nga kuan, basta lang makasud ka sa show business. And for me it's not worth it. She could have done it with more dignity kung nagtuog yun ang iyahang inahan o siya nga naagyo siya talent and she's got it, no? Wala man sa sila fight sa inheritance, di ba? Wala may inheritance issue ba? Makita nga mga nigawa siya siguro because she wants to claim her share. Actually she can if tinuod yun, no, and kanang recognized yun siya nga non-marital daughter ni Francis M. She's entitled to 1/2 of what is ought to be received by the kanang legitimate child, no? Marital child, no? Mauna na tong term marital and non-marital kay medyo ngilad man gud, legal na ta. Ngilad paminawon ang legitimate o illegitimate kay naay judgment against sa bata.
no nya wa man intaw na siya sala nga ninggawa siya sa kalibutan kung giunsa siya og himo no ang kaning mga non-marital ba, so gikuhaan gitangtang na nga kind of judgment, although sa mga civil law books is still illegitimate o legitimate, pero karon sa bag-o no we call it non-marital. So para walay judgment, wala lang not within the marriage, and not everyone born outside sa marriage is born out of a kanang illegal nga illegal nga relationship na magiuban nga legal nga wala impediment, no, wala sila impediment, naghimo sila bata. For example, pareha silang single at that time, unya nabuhat ang bata, dili man legal impediment. Pwede naman sila pero wala lang sila napakasal. Yang hilad kay tanawon nga illegitimate, no? So sakto na nang non-marital nga children. And karon ganahan mo claim, actually she naagi katungod ni si Francesca, no? Kung ganahan siya mo claim, o sigurong medyo dili man ilang purpose. Dili man namundan ilang purpose daw. Kaya ilang yung purpose is we want to tell the world that we exist, and also manggod I think wala may inheritance issue, or wala naman humana siguro og baki. Mao lagi actually in all for all legal purposes basin manggani kay balo na daan ang family ni Francis M. Mao na nga siguro peaceful na nga issue ba, pero it's another thing nga imuhang isulti in public. And diba? Also, is patay naman si Francis, but he cannot defend for himself, no? Or he cannot say nga kanang I love this family. Di siya ka-confirm manggani kung katong letter nga gipakita is indeed pero sige na lang, no, just that naagi question sa motive unya. Para nako it's really not a kanang good way of starting the career of a very young child, introducing her that way. Kanang ako I would nakakita kaniya mo perform, no, nakakita kaniya mo kanta mo rap, wala ko kita picture to ako nakitaan ni-rap siya. Kamo siya mo-rap good sa din, fairness. So naa siya talent. Kung naa siya talent and mo survive kay also the manager matters, no, kung kinsa ang mo manage kay sa show business is not only about talent, you have to be managed well. Kinahanglan ang imong manager knows the ins and outs of show business, kay na bayay politics involved, pwede na know how to get the right contracts, and so kanang I don't think it's a good way to introduce her sa kanang show business by claiming mao na iyahang status. So she should have started her entry into show business some other way. Siguro after siya perform siya, after siya contest. Like sa anak ni Rosel Nava. You remember Rosel Nava? Yes, maka-remember jud ko sa Bakit nga ba mahal. We can tato niya. Ano siya? Na-trauma ko ana nga kanta kay when I was very very young unya na sa apartment at bang sa mua ba. Tibuok adlaw ray mao gyud nagbalik-balik nga tukar hangtod karon magbalik-balik sa huna-huna ng Bakit nga ba mahal kita. So the story there is Rosel. Ang anak ni Rosel Nava is ni audition for The Voice baning sa ABS. Basta singing contest sa ABS-CBN for kids, The Voice Kids. The Voice Kids unya muna yang gi-perform. Okay. Ang bata lucky mga 10 years old siguro to kanang naadyo'y tingog ang bata, naadyo'y voice ang bata. It's just na murag napalag siya stage fright, dili kay siya confident. So there was a moment sa iyang performance nga murag ni crack iyang voice, but eventually pasabol gyud iyang performance. So pag ingon sa mga judges, pag turn sa mga judges nga, you have a very nice voice, kanang kinsay nagtudlo ni mo ana. And so my mother ni ana ang bata, my mother, so ni ana ang mga judge nga asa man imong mama pasaka sa stage. Dito pa nang reveal na anak na siyang Rosel Nava. What did siya niingon nga anak kong Rosel Nava ba? Dito na siya gipangutana siya. No, wa man sa choice kay ang iyang mama mo nag-coach niya how to do the song. Bakit nga ba mahal kita? Inana nga. Murag inana nga entry ba nga you shock lang da ano mo. Di perform ka nimo ana ang judge nga, "Uy, nindot kay ka mo rap, nindot kay ka mo sayaw, no?"
What's your name? Mao na nga kaning anak ni Francis M, si Francesca, dapat she should be known that way, no? Entry into kanang show business, pinaagi sa ingon ana ba kanang not by kanang ang ako amang anak kay malinawon manggod ang pamilya na, no, after pila ka years nga nawala na si Francis M. Possibly na sila ng kaugalingong family issues, pero dugangan ni mog intriga nga ingon ana ba kana not at the expense of the family of Francis M. Siguro do it sa imong kaugalingon nga merit, no, sa imong kaugalingon nga talent, sa imong kuan kanang ang singalan ani kanang credit, no, sa imuha, not by someone nga dili naman gani pud baka dipinsa sa iyang kaugalingon. And I think si Maha Salvador also pagsuda na niya kung I remember this right. Pag suda na niya good, gigas man na siya sa The Buzz. Kay Salvador man yun na siya. Pag umangko man na siyang Philip Salvador. Her dad was Ross Raval. Murag nag-artista sa at some time, no? So, si Maha was gigas na siya. Unya, sa The Buzz ni Boy Abunda, interview Boy Abunda niya, nindot man kay manubag si Maha ba, very emotional and all because she came from Apare in Cagayan Valley, mana ng Apare, no, dito. Layo kayo ba niya. Ganahan yun kung siya mag-artista, ana. So dito pa na-reveal nga, Salvador clan yun siya. So after the interview, kanang mo siya niingon nga ganahan siya mag-artista, marag interview lang dito siya kay marag na-contest and all, basta kay interview siya, but she just got the attention lang siguro. No, ako magunga, ako rin yung luman is interview siya sa The Buzz niya mga after few days kay gikuha na siya sa ABS-CBN because si Charo Santos nga nakakita sa interview niingon nga nani potential ning bata, we should build this girl. Okay. So gipasundan siya. Mo tong gi-offeran siya nga you want to join showbiz. So mo na dito ang packaging niya nga she's actually showbiz royalty. Mong nindot iyang interview, nindot siya dito emotional interview, engaging interview because she's in the first place showbiz royalty. Oh, but she did not introduce herself as they go around announcing I am a Salvador. Oo. Okay. So on her own merit. So yes. And she's a very talented young di na siya young woman naman din bag-ora baya namin niyo, di ba? Yes. Okay, congratulations Maha. Kana ingunan na nga klase nga mga intro unta to, no? And kaning anak ni Kuan Francis M, si Francesca, she's still very young, no, 15, no? And siguro if she needs all the support of the kanang sa Magalona family, they could have kanang talked about it in private, no? Di yung ko ma-surprise kung ma-offended ang family ni Francis M, whether or not they already know about their existence, no, sa kanini Francesca o sa iyahang mama. Offended yun sa kaning paggawas karon sa klase, sa paggawas niya claiming as such, no, kanang para nako kanang dili gikinahanglan nga ingon na naon pagpagawas. Okay, so muna siya and then ang reaction sa publiko is murag same lang yun, murag lahi na murag all the sudden ba, no? All of a sudden murag kuan gyud, no. Litan din sa man ni si Gian ato ning basahon ang reaction ni Gian kay mura og grabe ni ka participative si Gian sa ato ang kuan sa ato ang mga kanang akong basahon. Ako sa bitaw nalain ko nagtanaw ba yung kung nganong karon sa gawas unsa jud issue like kung mao lagi kung naamoy basin ka nang nakay-share imong nibawaan ba na nakay-share unya wala gi-deprive ka so I have to come out, no, and with all this proof nga na-adyo ko yung lineage anak yung Francis Magalona but wala magul murag linaw magud siya ni kalitra jud siya og gawas, no? O sige yan kay mo nisikat siya, well sorry nisikat siya in the worst manner, no. Di na nako basahon imuhang sumpay nga comment Gian kay di lang yung ginani nga mga comment hala ng screen ko, pero yeah kanang sakto yun, no, kanang ang manners ay ang pagpagawas, no, ang kanang mura og unnecessary gyud nga exposure sa ilaha. Although pwede po, no, kung sa lain nga bahin pwede po iyang gi-inform daan ang Magalona family, pero karon hilo man gud kaayo ray, no, pwede ra man gud sila mo support unta, pero pwede man gyud hilo man ay mga cryptic nga mga post ang mga anak karon ni Francis M. Pero wala gyud directly siguro murabag in a way saying ba nga actually we're not supporting her, no, kanang kung gamito nila ang pangalan sa mong papa
leave us out of it. Murag inana ako ang na-pick up, which should really be respected also by the mom and by the mom of Francesca. Okay. So, pero is sa attorney, kani, dili na ni related. This is in general for the benefit of the general public ba. Kung non-marital child ka, but then, yung makaganina, you can still, you can still claim your, inheritance. How? First and foremost, you should be recognized, no, kanang giila ka nga anak yun. So you have to prove kung wala pa ka, non-recognized pa ka nga anak nga heir, so kinahanglan imo gyud nang i-prove, ma-establish gyud na nimo kung kanang unsa inyohang relasyon nga tinuod gyud ka nga heir kay kuan ba na adversely affecting the kanang financial interest sa usa ka pamilya, no? So you really have to prove kay you're entitled to 1/2 of unsay dapat madawat sa usa ka legitimate child. I'm sorry mo gamit sa ko sa legal nga term, no, kanang the child within the marriage, such that actually kung daghan ang non-marital children sa usa ka amahan pananglitan, unya naay mga kanang within the marriage nga mga anak, magkagamay ang bahin, sa katong kuan mga non-marital, no. So ikaw kung non-marital child ka nya magsigig dugang og anak nga not within the marriage ang imuhang giila nga amahan, magsugod na kagagool kung nakay interest sa property kay magkagamay gyud na. Kay katunga ra man inyuha sa legitimate or sa marital. O katunga ra inyuha, dili nga katunga imo sa kanang meaning katunga imo sa usa ka kanang within the marriage nga child, no, kanang katunga nga bahin. In 1 million, okay, 1 million. Kung usa ka kuan, for example, usa ka kanang marital nga child, 1 million iyahang madawat, 5 sila, 5 million ang tana, pero ang usa kanang 1 million sa usa. Ang dili to non-marital kuan. Ang non-marital 500,000 ra iyaha kung ikaw ra usa. Pero kung daghan mo kanang 500,000 kanang 50%, inyo pa gyud ang bahin-bahinon. O kay dili man dapat maapektuhan ang kanang child madawat sa usa ka child or the children, ang madawat sa children within the marriage. So magbahin-bahin ni mga non-marital. So kung medyo naakay concern ana, pwera lang sa uban nga mayon sila kebs bapod ana yang katigayunan, dili mi magpakabanaan, probably maupod ni si Francesca, no, wala siya giapas nga katigayunan. So niyo di ba kay mao may ang giingon nga we're not after anything, no, ganahan lang mi ma-recognize nga we exist. Sige, I'll give you pero that. For the benefit sa mga natanaw, unsa man jud first na timailhan nga you are recognized nga anak ka niya. Ipirmahan imuhang birth certificate gilhag sa likod. Naagyod tanawa na inyo mga birth certificate na anay kanang sa likod nga portion, no, para tos mga mo recognize nga amahan sa ilahang mga anak. Kanang klaro gyud kay na nga recognition. Signature na sa papa, no? Murag ko nag-affidavit ang nasa likod. Naman na, proforma na lang nasa likod. Bupirma na lang na siya nga kanang recognize niya ang kana nga birth. So kana, pinakaklaro yun na siya nga recognition. Ubang bahin is actually, kanag yung tig-attend ka sa mga family events, no, recognized ka within the family, you can support it with pictures. Giilagyo ka sa family. Invite ka kung Christmas, patun ka pag Pasko dire, ana pagkalagalag dire managko ta si mong mga lolo and lola dito. So part ra gyud ka na ila ka ipasud yung ka sa family. Mahimo na siyang issue kay panalitan o mamamatay ang kuan, ang amahan or ang inahan kay pwede warpudhan nga gikan sa inahan. And muingon tong mga within the marriage nga children nga wa kay appeal, no, kanang wa ka namo giila. Dapat magpa-recognize kana ang course of action is you have to have yourself recognized as an heir sa namatay para ma-appeal ka sa ihap. Daghang issues kay kinahanglan baya pud na nga kanang you have to be recognized para maka-claim ka, and you have to have the necessary proof para pero kan Francesca ningon man sila daan nga wa sila intereso. Siguro to assure the public dili negative ilahang kuan, ilang katuyuan. Also this is for the benefit lang sa mga pareha nga situation ba na non-child ka o ba non-marital kuan? Non-marital
relationship. Non-marital relationship. Actually, you're a non-marital child. So kung nangutana karon na maka-claim baka ako kay dato kay akong papa ko no to Mindanao, maka-claim ka ako ani. So the first thing you need to is imong birth certificate. Kung gipirmahan ba sa imong papa? Kung recognized ba ka, otherwise you go to the family and tanaw kung paila ka dito. Wa gyud issue kung inig-introduce mo sa ila imong kaugalingon and dili nila i-question ang imong status, then okay, nigbahinay na apil kas bahin. Mudako ang issue, of course, kung mayon sila kailan nimo, how sure in the event nga maingon ang mga apuan, umanto sila lang anak mo ra man gini mga anak mo ra man ni mga apo. How do you prove that? Kinahanglan na ka mo atos korte magpa-recognize ka. So ang korte na ang mo ingon nga anak bagyog ka ni so and so. You have to have also the evidence. Ito akong ipang mention ganina, you have to have those photos, bisag birth certificate, na mga ubang pamilya nga bisan og naanay pinirmahan nga birth certificate sa likod acknowledging the child. Di gihapon gyud mo ingon di gihapon mo dawat ang kuan ang kanang marital, ang legitimate family kay mo ingon man gyud sila nga kanang himo ora na labi na-shock pud sila no nga for all their lives abi nila nga sila lang ang pamilya, and then later on mahibawan nila nga uy naday lain no sakit kayo na karon. I could only imagine kung wag gyud sila kahibaw sa existence aning Francesca nya palit lagawas is very painful sa family. Natural reaction di gyud na mo ila. So you still have to prove yourself, katoy mohang acknowledgement, you have to bring that to court para mapugos o recognize ang family. Nasa kung mga nabasahan nga letters imong papa or imong mama is nisuwat dito na kanang about you ba nga ang kaniya or gistintuan kaniya, that's recognition also. Nasa kung nabasahan na kanang sa autobiography ra kay dato mo kay siya niya na-mention man siya dito sa autobiography, so nakadaog siya sa kaso, gi-recognize siya sa korte nga yes, you are really because part of this family. There are a lot of ways and daghan kay pamaagi para i-prove nimo nga anak ka, and it's for the court. DNA no? Is the fastest pero mahal siya. Magkabarato raman na siya no, pero kung gapas kag millions pod mo gamay na pod na siya no. Mag-cost benefit. Banda tayo mga reactions dire ingon si Ate Juday guwapa as in parake. Patay naman si Francis. He can't acknowledge nor deny na. Si John Panto niya lingon kung tinuod man gani na sir no, para unsa og asa man na ilang paglantad sa public, patay na ang tao. Ay pa sila ni gawas. Pwede pa man siguro ma-DNA na ang giingong anak. Siguro for fame. Si Gita mo so Koshipo so Koshikito ako ni estudyante journalism nga ano ba ni imong ngan no narba ni sakuan soldier ba ni siya in siya dili hosto sir unta forever na lang siya wa nagparamdam nasakitan ang tanan sir apil day ka part day ka of the Magalona family. Ako mosabot gyud sa Magalona family kung nasakitan kung wa gyud sila apil sa kaning idea sa no wa gyud sila idea nya nganong mo gawas ka and if kung wa gyud sila kahibaw and your purpose is only to be kanang your existence to be known ngano atus publiko to the world nga karon atong kultura is mauwaw pa man gyud. Mas grabe hinon ang expectation sa publiko anak kung mag-showbiz ang bata mo ana nang publiko anak ni kang Francis M. Let's see unsa mo nakuha si mong papa, prove to us nga anak kang Francis M. Looy hinon ni siya nga para batay laing topic no. Sige na lang nay nang react. Mao na to siya to ang reaction. Basta laing topic na ni-react. Natay laing reaction. Duha ra ka buok ko sa. Ang other question is, grabe mo gamong chika, grabe gyud kay chika nito. So, ang other question was kanang mubutar ka ba og kandidato nga dili mamalit og boto karong barangay ug SK election kay nagsugod na ang kampanya. Atong nakakita na ko Thursday. Tatong Thursday. Nya nagkita na ko daghan kayo mga kanang kuano mga profile pictures. Posters. Daghan man ko kailangan nanagan one way or another, kapitan, konsihal, SK chair, SK councilor, mga team no. And mo na naka-realize ko nga, karon naman di ay. So na yung mga ni-react. Yes. Mubutar sila. Buok. Atong tanaw ning isa no kay narabatay. Ikaw mubutar ka for narabatay constant dili. Yes kuno ingon si mubutar gihapon ingon si Belinda Baid labi nagbuutan, masaligan, madangpan kung naa kay problema sa yong duulon og dili lisod pangitaon og labi na jud
maalagaron kanang butar jud ta di na sa payan paliton. Sakto gyud na no di Belinda is very beautiful soul. Ato ba ng suki ang usa mo to? Mo dito siya. Oh. And then si Ferdy, yes sad ko no Ferdy, beautiful soul. One other panahon, but before we go, let's say thank you sa Koy, sa Pal, ni Archbishop po si Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dudong Limchua, ni Robert, ni Inday, ni Anton, ni Richard, ni Joanne, si Brian, si Dave, si Nilo, si Jurex, si Ferdy, o si Direct Jenny. Yeah. I hope dagan mo nakatuna, no? From entertainment to law. Yes. Grabe. And politics. So thank you so much for watching. Magkita tagbalik sunod sa Sabado pohon. Dinhi lang sa pabulo nga kasaw matagpanihapon. Silent!